Welcome to our 365 daily devotion. Ako sa Alexander Gomez from Match 2. At ang topic ng tatalakay natin naman ay alam mo ba na perfect ka na? Ngayon po ang ating pag-aaral tungkol sa Romans chapter 4 verse 3. At nagsampo natin ang ating puso't isip sa mga salita. Sinasabi dito na, what does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Sa Tagalog, ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos ng matuwid. Teaching number 1, our righteousness is not earned but imputed. Ayon sa verse, si Abraham ay tinuring ng matuwid dahil hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa parehong paraan, ang katuwiran ng isang Kristiyano ay hindi nakabase sa sariling kabutihan o pagsunod sa batas, kundi ito ay tinatangaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tinatawag itong imputed righteousness. Ang katuwiran ng Kristo ay pinakalit sa atin bilang isang regalo ng biyaya. Teaching number 2, our sins are covered by the blood of Christ. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng Jesus sa krus, ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan ay nabayaran na. Ang kanyang dugo ang nasilbing handog para sa ating kaligtasan. Dahil dito, hindi tayo katulan batay sa ating kasalanan, kundi ayon sa katuwiran ni Kristo na ibinilang sa atin. Teaching number 2, our obedience is a result of faith in God. Hindi tayo sumusunod para tayo umaligtas, hindi dahil tayo umaligtas na. Ang tunay na pananampalataya ng bubungan ng pagsunod. Kapag may pananampalataya tayo sa Diyos, natural lamang na magpakita ito sa ating gawa, sa ating pagsunod, kabutihan at pamumuhay lamang sa banahan. Application number 1, resting the imputed righteousness of Christ. Sa halip na magpakapagod sa pagtatangkang maging karapat-dapat sa Diyos, magtiwala tayo sa katuwiran na ibinigay sa ating ng Kristo. Maaari tayo mamuhay na may kapayapaan sa ating puso dahil alam natin tinulog tayo ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling kabutihan, hindi dahil sa katuwiran sa Kristo na nasa atin. Application number 2, rejoice that our righteousness comes by faith. Ang kagalakan ng isang Kristiyano ay hindi nakabase sa pangapanlabas na bagay, kundi sa katotohanan siya ay tinuturing ng Diyos na matuwid dahil lamang sa pananampalataya. Ito ay isang biyayang dapat itong pasalamat araw-araw. Application number 3, remain obedient as evidence of faith in Christ. Ang pagsunod ay hindi para makuha ang kaligtasan, kundi isang patunay na tayo ay may tunay na pananampalataya. Ang isang Kristiyano tunay na nananampalataya ng Kristo ay nagpapakita nito sa kanyang buhay, sa kanyang ugali, mga desisyon at paraan ng pamumuhay. Yun naman po ating devotions.